Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Inipong pera ko, hindi ko na withdraw, biglang naglaho. Transaksyon, lehitimo raw, sabi ng bangko. Pambababoy sa pader, isinisi sa residente. Residente umalma. Kagawad nagalit na naki 2.6 million halaga na frozen chicken meat, hindi nakuha. Supplier, matapos tanggapin ang bayad, hindi na nagparamdam. Multicab kong binili, hanggang ngayon wala pa. Pangako ng dealership na 8 buwan, forever pala. Caretaker ni renter, nag-jumper, 500k na penalty. Kay landlord pinaako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. At itanong kung anong mga dapat kong gawin. In-advise naman po ako na mag-fill up ng dispute form, which is the FASA form. Lumapit po ako dito sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk, sa kadahilan ng nagkaroon po ako ng problema sa aking bangko. Kaya hindi po inaasahang pagkakataon, in a span of 2 days, nawala po yung aking savings na 150,000. 3 consecutive bank transfer po yun, 50,000 each. Kailangan ko pong pumunta sa pinakamalapit na branch ng bangko. Maghintay po ako ng 9 to 10 days para sa resulta. Ganun na nga po, naghintay ako. On the 9th day, June 1 po, natanggap ko yung email galing sa bangko. Unfortunately, ang nakasaad po doon is dispute denied. Ang gusto ko po sanang mangyari, siyempre, maibalik po yung perang pinaghirapan ko din po yun ilang taon bago ko naipon. Masakit po naman sa akin na ganun-ganun lang, mawawala na siya. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Okay, umpisan ho natin. Etong reklamo na to, siguro familiar na po kayo. Biglang, pag ang bangko nilapitan ng inyong customer at pagkatapos may issue, bibigyan ng dispute form, which is a FASA form yan. Gagawin nilang hot pursuit in 72 hours to 30 days para i-hold yung sinasabing account or anything else. And then the third, nagbigay po sila ng update at sinasabing the dispute denied. Eto na ngayon, live natin ngayon makakasama si Edgardo Estupin. Magandang umaga sa iyo. Gandang umaga po, Sir Ben, Sir Carl. Alright, sige, diretso na tayo, no? Para magkakaintindihan. Lumapit ka sa bangko nung nalaman mo na ang pera mo ay biglang nawala. Opo. 3 successive withdrawal? Opo. Gaano yung pagitan, yung interval ng pagitan ng mga 3 beses nag-withdraw, yung pagitan ng bawat withdrawal? Ilan? Yung pong May 21, 2 consecutive withdrawals. Then the next day, May 22, another bank transfer po. Alright, okay, sige. So nangyari May 22, etc. bank transfer. Tanong ko sa iyo, kailan mo nalaman? Mabilisan ba? The next day? Or how many days bago mo nalaman na? Nung 22 po mismo. Nung araw din yon? Opo. So, nung araw na yon, nakita mo may 2 successive withdrawal. Hindi ko pa po nakikita yon. Pero meron pong nag-appear sa akin na transaction worth 7,500. Na-alarma na po ako. Doon pa lang po yun sa 7,500. Then, may instruction po doon na if it wasn't me, send BDO blah 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 to 225,678. Nag-send po ako para ma-hold daw po yung account at hindi na magkaroon pa ng ibang further transaction. okay. Then upon checking po dun sa balance ko, doon ko lang po nalaman na may 3 bank transfer na pala na worth 50k each. Yeah, Sir Ben, if I may ask, no? Okay Sige. na ba? Sir, may binabanggit kayong 7.5, tama po ba? Opo. Na nag-text sa inyo. Message po. Opo, Yeah, message nag-message po. sa inyo. Na-confirm nyo ba dun sa mismong account details nyo na may nabawas talaga na 7.5 or wala? Wala po. Upon checking nga po dun sa So, thread ng bogus sir yung transactions. text. So, bogus yung text. Pero it's from video po eh. Hindi, okay, sige po, Sir Ben. So in other words, nung malaman mo na withdraw, okay? Nung malaman mo na nakaltasan ka na, di ba? Opo. Successive, yung totoo na talaga. Opo. Paano ka napunta sa video? Paano mo nalaman? Hindi ko nga po alam ang gagawin ko eh. Ang nasa isip ko, Okay, focus. Ang Sandali. Focus. Paano mo nalaman na na-withdraw ka, na nawalan ka? Kasi nung una, nang may tawag sa iyo, parang pain yun, lumalabas. If it's not you, then may sinagot mo, tama? yung pong message. Yung message na may transaction na 700. Opo. Tapos if it's not you,
Anong sasabihin? Please, ano? At May instruction na binigay sa'yo. send Okay, send. Okay, send your... Basta type- sinend ka. Opo, type BDO Ayan na, ayan yan. OBUN Okay. number Alright, sige. 2225678. Okay. Reply, if fraudulent, ignore message, if transaction is declined or successful. Tama, nag-reply ka. Yung reply ko po Okay, ngayon, sandali. Nag-reply po kayo. Ayan, Opo. nag-reply Ayun. si Sir. Naka-flash. Nag-reply po kayo. Okay. Opo. So, kailan mo nalaman na na-withdraw na? So, anong step na ginawa mo? Chinek ko po yung balance ko. Alright. Kailan mo na-check? Nung araw din yon? Nung araw din po yung pagka-reply ko po dun sa message. Okay. Pagkatapos, anong ginawa? Punta ka ng bangko? At the next day pa po, naka-duty po ako sa trabaho. Okay. nun eh. So, the next day, pumunta ka sa bangko? Opo, sa pinakamalapit po Alright. na video branch sa amin. Alright. So, doon, sinabi mo sa kanila, nag-fill up ka ng dispute form. Tama? Opo. So, dispute form, sinabi mo kung anong dahilan. Tama? Opo. Okay. So, anong sinabi sa'yo? Babalikan kanila after 10 days? Opo, yun daw Alright. pong investigation, it will Alright. take around 10 days. 10 days. Actually, Carl, gusto natin maintindihan to. Alam to, ano? Kaya may afasalo. Merong proposal in DICT na kung maaari, ito'y cyber, mabilisan lang in 72 hours dapat in 3 days. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. In 3 days, enough yung bangko na ma-hold yung hot pursuit, ma-hold yung account kung sino man yun, or whatever it is, kahit hot pursuit yun hanggang 30 days. Ang problema, titingnan natin muna kung nasunod ba yung sinasabing hot pursuit na ma-hold ng bangko. O, siguro ang bangko walang pakialam doon sa kliyente, pakialam nila sa bangko, kaya sa bangko sila nananagot. Parang dingi kong ganon. You get it this? Yes, yes. Okay. Now, sa linya ng telepono, kasama natin ngayon si Congressman Erwin Tiang, Chairperson, House Committee on Banks and Financial Intermediary. Good morning, Congressman Erwin Tiang. Sir. Magandang hapon po. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood. Okay. Sir, lalapit lang po namin dito. Ito, kumbaga, meron naman tayong sinasabing AFASA law, and then naniniwala po kami pag nag-report yung victim ng anuman scamming dito sa sinasabing Republic Act 12010, Anti-Financial Account Scamming Act. Sir, nagawa niyo po na mag-report within less than 24 hours. The very same day nung malaman niyo na withdraw, although ang naging problema, may maganda yung bait na binigay sa kanya, pain, na parang totoo yung dating, if it's not you. So, nag-reply siya, only to find out after that, nagkaroon ng 3 successive transaction within the day, and then, tsaka siya pumunta the next day sa bangko nung malaman niya, para mag-report and to fill up a form, ang APASA dispute form sa bangko. And then sinabi, balikan mo kami in 10 days. So, may window time, sir, para doon sa sinasabi nating ma-hold, hot pursuit, habulin kung sino yung beneficiary, ma-hold yun, sa bangko po yun. After 10 days ata, sinabi sa kanya, dispute denied. Ano pong nakikita niyo dito, Congressman Erwin Tiang? Unang-una, kami po ay nakikiramay sa nangyari sa inyo, Sir Edgardo. At kagaya nga ng pinaglalaban namin ni Sir Ben, na matagal na. Nakita namin kasi itong AFASA law, effective naman siya. Pero ang problema, itong mga bangko, parang lumalabas dito, pinoproteksyonan pa nila yung recipient account. Kumbaga yung nakinabang dun sa bank transfer na yon. Kagaya nga po ng nangyari sa inyo, Sir Gardo, although bagaman sinasabi nila legitimate yung transaction, dinisclose ba nila sa inyo kung sino ang recipient account? Matanong ko po sa inyo. Dinisclose mo sa inyo? Ang problema po kasi sa bangko, wala namang pong taong nakakausap personally. Hindi, sir. Ang tinatanong lang po ni Sir Ben, na-disclose ba sa inyo yung recipient account? Sabi ni Congressman. Meron po sa thread, may lumabas po na 3 pangalan na pinag-transferan Ng pera? ng pera. Yan ay galing sa bangko? Or galing sa Texas naman? Sa bangko po yun, yung thread ng online banking transaction. Noong nagreklamo ka na, Oo. base sa investigation daw nila. Hindi po, na-screenshot ko po yun bago nila pinadelete yung aking online banking account. Hindi sir, tinatanong ko lang na habang nag-i-investigate ang BDO, nagsabi sila ng mga account na pinag-depositan ng pera, tao po ba? Opo. So binanggit sa'yo?
Wala pong ganong binanggit. Alright. Sa thread lang po yung lumabas. Congressman Erwin Tiang, parang ganun ang nangyari. Parang hindi ka ba pumunta sa branch para sabihin sa kanila, sino bang, alam mo ba itong may hot pursuit ay pwedeng mo malaman kung sino yung recipient ng account? Sinabi ba ng bangko sa'yo? Wala pong Okay, masabi sa akin. Congressman Erwin Tiang, Actually, yun nga pong APASA, hindi nila alam kung anong form yun eh. Oo. Tinawag pa po nila sa Yun po yung, opisina. yun po yung sinasabi natin, Sir Ben. For the longest time, di ba? Oo. Doon sa committee hearing natin, bakit tayo nag-argue lahat? Yung congressman, yung VSP, yung nabiktima, di ba? Yung bitag. That's Pero right. sa lahat ng pinag-uusapan natin, wala doon yung recipient account, yung nakatanggap ng pera. Bakit palagi natin silang pinagtatakpan? Okay. Pero sa pamamagitan ng AFASA law natin, hindi naman supposed to be tinatakpan yung ating recipient account. Ayaw naman natin kasi sabihing scammer kasi siya lang naman ang tumanggap. Di naman natin masabi kung siya talagang pasimuno. Pero tinatawag natin siyang recipient account. Bakit po yung recipient account palaging tinatago ng bangko? Yes. O, kaya po yung susunod nating hearing at nakakuha po ko ng commitment sa office nyo po. Sir Ben, tama po ba na Tama. pagbalik natin sa Congress, ipagpapatuloy natin yung hearing, kasama na po yung mga bangko dito, itatanong na natin talaga sa kanila, bakit nyo ba ayaw i-disclose sa amin kung sino yung mga recipient accounts na yan? Okay. At kung talaga bang na-hold nyo, Okay. sinasabi nyo, binlacklist nyo, hinold nyo, may final ba kayong kaso? Wala po, hindi po talaga malinaw eh. Okay. Actually, Congressman Erwin Tiang, parang ginawa nyo na yung oversight. Nakita nyo na kayo, medyo yung weak area siguro na talagang dapat it has to be clearly defined and then in black and white na karapatan ng itong depositor na malaman kung sino yung recipient. Parang siguro baka it has to be told, it has to be in black and white. Kung gagawin niyo po yung oversight, ay patawag sila para obligahin sila na karapatan ng sinasabing depositor na malaman kung sino yung pinaglipatan ng kanyang account. Di ba pa? Congressman? Opo, kasi po, kung meron tayong mga dispute resolution, kagaya ng nangyari kay Sir Edgardo, sasabihin naman ni Sir Edgardo na yung binayaran kong yan, si Juan de la Cruz, hindi ko naman binayaran talaga yan. Mali yan. So dapat may conflict resolution yan at yung binayaran na tao na yon magpapakita siya ng patunay na talagang may transaction sila ni Sir Edgardo. Okay. Isa nangyayari po ngayon, yung bangko, tinatago po sila. Alright. Hindi po pwede yun. At parang Okay. masyado nilang inaabuso yung batas natin na ginawa. Congressman, pahabol lang, paano natin matutulungan ngayon to? Paano natin may obligay yung bangko na medyo nakikita natin ang medyo dito sa parting to, may gray area. Yung bangko na hindi ginawa, may nilabag yung bangko, kung titingnan natin doon sa AFASA, na dapat sa uli nila, accountable sila rito para doon sa nangyari kasi hindi na sinunod na yung steps na ginawa po ninyo sa batas ninyo. Tama po. Immediately, yung mga tao ko po makikipag-coordinate sa opisina niyo po, Sir Ben, para po makuha yung detalye ni Yan. Sir Edgardo para matawagan natin po yung ating liaison doon sa bangko na yon. At bahala sila kung ayaw Sige. naman nila i-reimburse si Sir Edgardo, edi kasama naman po sila sa hearing natin pagbalik natin sa Kongreso. Doon na lang sila po pwedeng magpaliwanag kung bakit sinasabi nilang lehitimo yung transaction. Ay sinasabi na nga po ng account holder na hindi legitimate yung transaction. Okay. Sige, Baka with po that, pwede natin po ipatawag itong tatlong recipient account since may mga pangalan tayo nakuha kay Sir Edgardo. Okay. Okay. Carl. Yeah. So, siguro, Kong, aasahan po namin yung magiging agaran aksyon ninyo at maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong pahayag at aasahan po namin yung magagawa nyo pong hearing para dito po sa ating complainant. Okay. Yes, Carl. Since may mga pangalan na hawak si Sir Edgardo, baka titingnan namin sa amin through our legal team Okay. kung paano natin sila maipapatawag din sa ating hearing. Alright. Okay, so yun. Opo, sir. May gusto ka pang tanungin kay Congressman. You still have 1 minute para matanong mo kung gusto mong agam-agam mo, meron ka pa, at least makausap mo mismo yung chairman ng House Committee on Bank and Financial Intermediaries. Sinabi niya, papatawag. So anong gusto mo pang mangyari na hindi natin napag-usapan? Baka meron kang tinatago pa sa damdamin mo. Go ahead, spill it up. Unang-una po, Congressman, maraming salamat po sa inyo. At yung sa akin lang naman po, since pinamumunuan niya yung committee na yan, parang ako po kasi nahihinaan sa seguridad ng bangko. Parang wala pong kasiguraduhan kaming mga depositor. Mahina po ang kanilang security. Dapat paigtingin pa. Tama.
Okay. Oh, Yeah, totoo po yan. At siyempre, huwag ka mag-alala, hindi ho kayo nag-iisa. At daan-daan po yung mga reklamong nakukuha natin. Kaya po natin ni-revisit itong AFASA law natin kung gaano siya ka-effective. So kaya nagkaroon tayo ng oversight hearing na nakaraang buwan at babalik ho tayo itong July para ipagpatuloy po yun. Just to calm you down, ano? May nagawa na si Congressman Erwin Cheng kahit na pag pinatawag, hindi ba Congressman, naayos agad, ayaw ng bangko ng sakit sa ulo? Baka ganun ang mangyari. Sana. Opo, yung bangko naman po na yan, at kilala naman po yan at napakalaking bangko. Isa sa mga binabantayan nila, of course, yung kanilang integrity. At tingnan natin po, at pag tinawagan natin, baka naman po ayusin na lang po kagad yung concern ninyo. Okay, ganun lang. With that, Congressman, kami nagpapasalamat po sa inyo. See you dito rin. Sana matulungan na natin to at mabigyan ng katugunan. Thank you again. Mabuhay po kayo, Congressman. Mabuhay po, Sir Ben at Carl. Mabuhay po ang bitag. Maraming salamat sa inyo, Kong. Salamat po. Ganito na lang. Sige, usap tayo sa baba. Next step natin, magagawa natin. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, walang katapat, walang katulad, Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Pambababoy sa pader, isinisi sa residente. Residente umalma, kagawad nagalit, nanakit ang sumbong. Iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili. Opo. kinukompronta, Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niya akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, ninaname drop mo sila para untouchable ka. kinagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation, walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. As kung humingi po ng tulong sa ginawa po sa aking pagtuhod ni Kagawad Reynaldo Dumol sa pagduro-duro niya sa akin sa Barangay Hall at Paranakit. Sana po matulungan ako ni Sir Ben Bitag at Carl Bitag dahil patuloy pa rin pong nagjo-duty si Kagawad Reynaldo Dumol at walang aksyon na ginawa si Kapitan Elmer Manahan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Kapag lumapit po sa amin, walang maliit, walang malaki, higante o duwende, kahit sino ka pa, babanggain ka namin kung wala ka sa tama. Kung wala sa hulog, ilalagay ka namin sa tamang hulog, ihuhulog ka pa namin. Itong pambababoy po nitong sa loob ng sinasabing barangay na nakita ng CCTV, tinuhod mo. Eh kung sino ka man tumuhod ka, ano kaya tuhurin din kita? Hindi lang tuhod, siko pang abutin mo sa akin. I-headlock pa kita, baka hindi ka na magising. Matutulog ka ng ilang minuto pag na-headlock kita. Kung gusto mo talagang totoo, kung talagang totoong martial artist ka, kakasubukan tayo, wag mong gagawin to. Kung na-RTIA ka,
At disente naman pumunta to sa Raffy Tulfo in Action. Ito wala akong tinulungan, in-advise sa kanya, mag-file na lang. Sa amin, hindi po pwedeng ifa-file. Kapag lumapit sa amin, gagawa namin ito ng paraan. Walang sino man sa barangay, kapitan ka man, o kagawad ka, o kahit sino ka, manakit ka sa loob mismo ng inyong tanggapan. Hindi ang kasama sa trabaho ng isang public servant. Ay kung nandyan na ako, hindi ka tingin, baka mamaya, nasilo na kita. Kasama natin ngayon sa studio si Fernando. Umpisa mo na tanungin, Carl. Alright. Magandang umaga sa inyo, Sir Fernando. Okay, sir, nakita natin yung video kanina. Bakit umabot sa punto na sinaktan ka kagad ni Kagawad? Hintay po siguro nilang gumante ko para makasuhan po ako ng... Yung dahilan. Bakit kayo nag-aaway ba dun sa barangay unang-una? Dinuro-duro niya ako. Gusto ko lang mag-blatter po dun sa barangay hall. Bakit ka magba-blatter? Kasi po, dinuro-duro niya ako, pinagsalitan ako ng di maganda. So pumunta ka ng barangay para ireklamo si Kagawad? I-blatter lang yung panduduro niya kasi po wala po akong anak na maaari magbandal po doon. Okay, balikan natin. Mukhang nawawala ka sa hulog eh. Ilalagay kita sa tamang hulog. May dahilan kung bakit ka pumunta sa barangay. Tama? Alright. Ano ang dahilan? Ba't ka pumunta sa barangay? May nagawa ka ba? Mayroon ba? May issue ba sa iyo? O sa kaanak mo? Pamilya mo? Sino ba? Ano man nangyari? Ano po? Dinuruduro po ako ni... Hindi, sandali. Bakit ka pumunta ng barangay? Nasunugan po kami sa barangay. Nasunugan kayo. Opo. Wala namang kinalaman doon sa yung mga sinasabing pagnululot sa pader? Ano po, may mga sila. Binibintang na... yan muna pag-usapan. Totoo ba yan? Binibintang sa'yo? Wala po akong anak na maliit dun eh. Okay. So in other words, hindi ikaw to. Opo. Kung pumunta ka rito para ilabas yung sama ng loob mo, makikinig ka sa akin kasi tatama kita eh. Wala ka sa hulog kanina. Yan ang dahilan kung bakit may nag-drawing bang anak mo. May anak ka ba? Wala po akong maliit na yun, anak. wala. Ngayon, pinatawag ka ba sa barangay dahil may drawing? Hindi po. Kaya ka ba pumunta roon dahil linawin yan? O ano yung drawing na yan? Kung sino ba nag-drawing daw yan? Parang binibintang sa iyo, sa anak mo? Opo. Kala niya siguro po. Wala naman ako maliit na anak mo. So parang yan ang dahilan na kung bakit pumunta ka. Okay. Wala ka sa hulog kasi. Kaya nila kita sa tamang hulog eh. Yun ang dahilan sa drawing na yan. Ayun. Huwag ka magpapakampi agad kasi hindi ka ubra sa pitag, iimbestigahan kita. Carl, pick it up. Yes, okay. So, sir, pumunta ka ng barangay, tama? Dahil doon sa mga drawing, tama? So, ano pong gagawin natin doon sa barangay? Ibablatter ko lang po si Kagawad po kasi dinuro nga po niya ako. Yes. Para saan yung blatter? Dahil ba gusto mo iparating kay Kapitan? Ano bang dahilan? Para malaman din nila na bawal duro yung wala nung pong anak So, na pumunta ka mag-drawing para doon. ireklamo si Kagawad. Oo. Pagdating mo doon sa barangay, sinong unang sumulubong sa'yo? Ano po, yung desk officer po, nandun po. Paano umentra sa picture yung Kagawad? Ano po, hinatid po ni Kagawad Jojo Alabo. Sa Nakamotor barangay? po sila. Opo. Kasi nalaman na may reklamo laban sa kanya. Siguro po, narinig lang pupunta ako doon. Nasa Okay, ano so sila eh. walang sinabi. Ngayon, pagdating ni Kagawad doon, ano nangyari? Anong naging diskusyon nyo? Dinuro-duro po agad ako at minmura. Meron ba kayong alitan itong Kagawad na to? Ang alam ko po, yung tatay ko po, inapakulong yung kapatid niya noong 2015. So may bad blood kung tawagin. Hindi blood bat bad blood. So, meron kayong issue na, kaya ito uminit dito. Okay. Chip, relax ka lang. Nakikita ko yung talim ng mata mo, parang talim na parang kakain ka ng karne. Relax. Pag nandito ka na, relax. Alam ko galit na galit ka. Kami naman, itatayo kami doon sa tama. Sinabi ko naman, walang karapatan ang sino man manakit. Lalo-lalo na kay public servant. Hindi ka po pwedeng manakit kahit kanino dahil ikay makikinig doon sa mga tao. Ngayon, ang tatanungin ko lang sa iyo, ay yung pala ang dahilan dahil pinagsuspetsahan ka, inisip nila na anak mo ang may drawing na ganon. Malamang po, ganun po gusto nila. Hindi, ano ba yung sinuspetsa sa'yo ng barangay? Dahil ba may posibleng anak ka doon? O dahil hindi mo pinagsabihan? Nakita mo ba? Kala nila kasi ni Kagawad, may anak ako maliit. Meron ka bang anak na maliit? Wala po. May anak ka ba na malaki? Lahat po, malalaki na. Malalaki. Gaano kalaki yung pinakamaliit? 26 years old, 23 years old, saka 20 years old po. Tatlo na po apo ko eh. Gaano kalaki yung pinakamaliit sa malaki?
5 na po eh. 5-5 na po yung pinakamalaki. 5-5. Sir, nabanggit nyo 3 yung apo nyo. Tama po ba? Apa. Doon ba din sa may lugar ninyo nakatira? Wala po, nasa puder po ng mga nanay nila yan. Which is wala sa barangay ninyo? Wala po. Yung dahilan kung bakit pumunta ka sa barangay para magpa-blatter, medyo nawawala ako eh. Nagpa-blatter ka kasi sabi mo kanina dahil doon nasunugan kayo sa ayuda. Ano ba talaga? Ba't ka nagpa-blatter? Anong blatter? Nirereklamo mo sino? Si Kagawad po kasi, Sinong kagawad? Kagawad Dumol, dinuro po niya ako doon sa... Okay, sandali barangay. muna. So, walang kinalaman to sa drawing? May kinanggudayan po. Okay, sa drawing. Kaya ka pumunta roon sa yung dahil may drawing na yun, pinagsuspetsahan, anak mo ba? Pero sabi mo, wala ka namang anak na maliit. Okay. So, bakit ka pumunta sa barangay? For blatter. Sinong pinabablatter mo? Si Si Kagawad Dumol. Dumol. Mhm. So, si Dumol, pinablatter mo. Mhm. So, nung pinablatter mo, alam nila na darating ka. Apo, malamang. Andun po si Oh, Kagawad. malamang. Nakita ko, tinuhod ka na eh. Pambihira ka naman, no? Sagutin mo lang ako. Huwag kang pilosopo kasi bibitagin kita rito eh. For the first time, makikita ka ang complainant. Sa halip na ipagtatanggol kita dahil doon sa umiiwas ka sa tanong namin, ilalagay tayo sa hulog. Tandaan. Ang bitag kasi, mambibitag. Kahit na complainant ka pa, pag medyo nilinglan mo kami, ibang usapan yan. So sagutin mo lang kami. Huwag mong gagamitin ang programa namin para makalamang ka. Kasi kami, puro kami. Yes, sir. Ang gusto namin, makahanap ka ng tamang lugar na kung medyo man nakita mo inhustisya, titingnan namin yon. O may inhustisya ba sa palagay mo? Pero linawin natin, pumunta ka ng barangay dahil ba'y pinatawag ka? Or ano ba talaga? Kusang loob po ang pumunta. Okay. So, kusang loob ka pumunta sa barangay. Okay. Para mag-blatter ka. Iba-blatter mo na walang kinalaman na sa drawing. Doon sa drawing na sinuspetsa. Sa sama ng loob mo, doon kay Dumol. Tama? Apo. Ayun. So, ibang issue na yung drawing. Sa pagduduro niya na sa akin yun. Kailan ka dinuro? Nung araw din pong yun. Hindi, teka muna. Nung araw din yun, kasi pumunta ka ng barangay. Tama? O, may panduduro ba sa iyo bago ka pumunta ng barangay? May panduduro na po pagpunta ng barangay. Sino nanduro sa iyo? Si Kagawad Dumol po. Bakit? Saan ka dinuro? Doon po sa court. O, anong ginawa mo sa basketball court? Sa, ano po? Doon nga po sa drawing na binibintang sa anak ko. So, sinabi ni Dumol, anak mo yung nag-drawing, gano'n. Akala niya may anak ako na Okay, magduduro. nilinaw mo sa kanya. Hindi naman ko na wala po akong anak na maaari Okay, magbanda. nagkaayos naman kayo. Hindi po. Sana o yung usapan ng sa halip na medyo sinabi mo, wala ka. Anong sinabi mo sa kanya? Wala akong anak, kagawad. Anong sabi niya? Binaliwala lang po. Dumiretso na lang po siya sa... Yung bang pakikipag-usap mo, dalawang klaseng komunikasyon, body language, facial expression, tonality. Asta. Hindi. Sandali. Bibigyan kita ng ano. Yung komunikasyon ng isang tao makikita sa pagmumukha, sa pag-aasta, sa boses at tono ng kanyang boses. Hindi kaya nabastusan siya sa iyo kasi parang medyo maangas ang dating mo. So, 3 communication. Tuturuan kita. Ito si Bitag. Pag ang katapat ko ay maangas, inaangasan ako, tinitingnan ko kung talagang mukha lang ba siya maangas. Pag medyo nakikita ko na medyo umaas na parang susuntukin ako, may kalalagyan yon. Pag nakita kong asta niya ng boses pasigaw, hindi na tama yon. So, alin doon? Pasigaw ba siya? Panduduro ba ang medyo tutulakin ka? Medyo umaas na parang gumaganyan? Ano ba sa nangyari doon sa basketball court? Kasi ito, epekto na lang to, pumunta ka ng... Ano nangyari sa basketball court nung kayo'y Pasigaw po, pagsigaw po ang ano niya eh. Pasigaw? Hindi naman kaya pasigawan kayong pareho? Hindi po, magkalapit lang po Oy, kami. kaya nga. Sino unang sumigaw? Siya po. Ba't ka sinigawan? Pinagbibintangan ako na may anak na Okay, kaya nga. nagbandal. Nagpaliwanag ka sa kanya. Na wala po akong anak na maaaring Okay, magbandal. so paano paliwanag mo? Chief, boss, wala po akong anak. Malumanay po dahil siya ay public servant. O public servant. O sige, Carl, kausapin mo si Kagawad. Alright, so kausapin natin para makuha ang panig dito sa kabilang linya si Kagawad Reynaldo Dumol, Barangay Ampid 1, San Mateo, Rizal. Kagawad, magandang umaga sa inyo. Good morning po, Sir Vin at Sir Carl. Kagawad, naka-live po tayo ngayon sa TV at sa ating bitang platforms. Saglit, naka-speaker po na po, hindi ko marinig. Sige, saglit. Ayusin ko lang yung ano ko, sir. Okay, basta sir, naka-live po tayo ngayon, ha?
Apo. Okay. Sir, ano po ang inyong masasabi regarding dito sa inireklamo laban sa inyo nitong ng ating complainant na si Fernando Samson? Sir, bali, part sila ng evacuees namin dahil nasunugan sila sa Pag-asa. So, almost 1 month mahigit, magto 2 months na sila. Since nasa vicinity namin sila ng barangay sa covered court, lahat ng mga pangangailangan nila binibigay ng barangay. And then, Okay, kagawad, okay na po yun. Sa covered court, dahil nagkaroon ng sunog, in-evacuate nyo sila, okay, no problem there. Saan po tayo, sir, nagkaroon ng issue? Kagawad. Kagawad yun, sandali. Sige, Kagawad, sir. si Bitag na, Kagawad, kaya po kami tumawag sa inyo. Magalang po kami, malumanay ang dating. Nakita mo naman siguro, dahil nilalagay ko sa tama, ay susumbong sa amin. Hindi naman lahat na sumbong, papamaniwalaan namin. Magkabilang panig kami, okay? Kayo po'y public servant, kayo po'y nandyan, sila naman po'y pinagsisilbihan. Gusto ko lang po malaman, ano po ba naging ugat dito na parang sa barangay ata, nanuhod po kayo? Baka lang may issue rito na hindi namin nakikita. So, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon para mapaliwanag kasi hindi naman po kami agad basta't nakikinig na wala naman pagsusuri. So, ganun po ginagawa namin. Exactly. Ngayon, Sir Ben, ang nangyari doon, nung ipakita sa akin nung janitor namin sa, janitress namin sa barangay na Kagawad, may nagsusulat-sulat dito. Bali, from there, ang layo ko siguro sa covered court is 10 to 15 meters. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, kailangan ko magtaas ng boses. Ang pagkasabi ko pa, kumakaway ako, mga nanay, pakibantayan yung mga anak nyo kasi nagbabandalism, nagsusulat sa pader, sa bagong building natin, magagalit ako si Kapitan. So, yun lang yung sinabi ko, Sir Vin. Mm-hmm. Ngayon, after a few minutes, si Kagawad Jojo lumapit sa akin, Kagawad, may nagagalit sa'yo, dinuro mo raw. Sabi ko, dinuro? Wala akong dinuro. Sumigaw lang ako doon para marinig nila kasi malayo ako. Pero wala akong dinuro na malapitan na dinuro. So sabi niya, papunta kasi sa tanod o magre-reklamo. So aware ako, Sir Vin, na, teka, sino ba yung nagre-reklamo? At saka wala naman ako dinuro. Nung nakita ko na siya, ang unang sinabi pa niya sa akin, magpasuri daw ako sa kanya. Sabi ko, teka, ipinangatuka ko kasi nungalingan na nga na dinuro kita tapos magpapasuri pa ako sa iyo, parang mabigat. So ako, Sir Ben, tao lang ako. Para bang, teka, parang hindi na tama. Magalit kayo, parang gano'n. Natsisbam ko siya, Okay. natsisbam ko siya na pagkatsisbam ko sa kanya, sinabayan niya ng parang arte na, yan. So yun ang nangyari dyan. Okay, Kagawad, klaro, nakita ko na yung punto ninyo, narinig ko na. Ang sa akin lang, Kagawad, at this point in time, parang, sige, nagkakaintindihan, siguro miscommunication lang. Nagpaliwanag ka na at syempre, pakikinggan din namin ang paliwanag mo. Sa akin lang ngayon, Kagawad, umabot na pagdating doon, parang bakit siya napunta sa barangay daw, nagpa-blatter, sabi niya. And then, napunta ka ata sa barangay at nakita sa CCTV, tinuhod mo siya. So, Wala. yan, napaupo siya sa silya tapos inaawat ka. So, tanong ko lang sa'yo, ano ba nangyari doon? Natsisbam ko lang siya kasi... Hindi, Kagawad, medyo, that's physical na. Kahit sinong law enforcers, kapag medyo ginawa mo, yan, napaupo, natalapon You cannot say that. Ikaw ba'y martial artist? Hindi po, sir. Ay, naintindihan mo ba kung ano ibig sabihin? Ako po isang martial artist, nakikita ko pag ginamit ko yung tiyan ko, ginamit ko yung ulo ko, ginamit ko yung shoulder ko, o ginamit ko yung ulo, tiyan, or ginamit ko yung kunyari, siniko ko, or ginanon, ano na yan? That's physical. Wala na po sa serbisyo ng isang public servant to use that. So, Kasi kung gagamitin sa korte, linaw na yan, hindi pwede magsinungaling. Wala namang masama kung magkaroon kayo ng kunting hindi pagkakaintindihan. Ang akin lang, gumamit ka na ng medyo physical. Nakikita ko po Sir, pwede ko bang isample sa'yo kung paano ginawa mo at nakikita ko by using your stomach? Yan boom! Magagawa ko sa iyo yan, sir.
Hindi mo, ngayon nakita ko, hindi mo tinuhod. Pero ginamit mo yung stomach mo. Yan, okay, ulit. Boom! O, nakita mo? Hindi siya tuhod. Hindi si ano siya. And then sa akin, tiyan nga, yeah, whether you use yung tiyan, I can use my shoulder too. Then, I can use my shoulder para pag ginanong ko yung shoulder ko sa'yo, alam mo, mahilig si McGregor dyan. Natalo niya yung kanyang kaibigan dahil sa ginagawa niya yung shoulder niya lang, ginanon. So, kung martial artist ka, naintindihan mo yung aking sinasabi. Yes. Wala, Sir Ben, knowledge ako sa ganun. O kaya nga, sinasabi ko sa iyo, mali ka. Kasi meron ng physical contact. Ako po, magiging resource person mo kung martial arts ang pag-uusapan. Pwedeng gumamit yung headbutt. Pwedeng gumamit yung shoulder. Pwedeng gumamit yung stomach. Pwedeng gumamit yung elbow. Pwedeng gumamit ng kunyari, puk! Pwedeng gumamit yung tuhod. Sa galaw lang, malalaman mo kung sino martial artist. Medyo may kunting alam ka. Madagdag ko lang yung maging... Hindi, may kunting alam ka, Barangay Kagawad. Ay, kaya sasabihin ko, ikaw ba'y tabalagay mo ba? Tama o maling ginawa mo? Na-provoke lang po ako. Hindi, so ibig sabihin, matao tayo nagkakamali. Yes, Hindi tayo perfecto. Tanong, tama bang ginawa mo o mali? Mali po. Ayun, lahat tayo nagkakamali. Hanggat hindi mo inamin ang pagkakamali mo, hindi natin po pwedeng ipagtanggol. Hindi tayo pwedeng magbago. Ako po, pag nagkamali po ako, ay mag-aamin akong pagkakamali. Bali, lesson learned na rin sa akin yung Okay. Sir Ben. Kaya lang, there will always be accountability and there will always be consequence. Yes. Hindi po pwedeng ganyan lang. Nakikinig sa atin si Enrique Desiderio. Ikaw na, Carl. Okay. Usapin natin yun sa kabilang linya. Itong municipal admin, si Sir Jose Desiderio. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jose. Magandang umaga po, Sir Ben, at sa bumubuo po ng programang ito. Alright. Sir Jose, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Ben ngayong araw. Sir Jose, ano po magagawa ng ating municipal admin? Kasi kitang-kita po sa video yung umano'y ginawa ng kagawad dito sa tao dahil sabi niya, na-provoke daw siya. But then again, sabi po ni Sir Ben, each and every action comes with accountability and consequence. Ano pong masasabi ng ating municipal admin dito? Well, first of all, we should understand that both parties are under tremendous amount of stress dahil nga evacuee yung isa naman ay nagme-maintain ng halos 2 buwan na ng peace and order dyan sa lugar na yan. And we don't have immediate jurisdiction on this matter, pero yan ay pwedeng marisolbahan kaagad through the barangay level. Okay. Pwede naman Ito siguro. po si Sir Ben, sir. I'm sorry to cut you off, Mr. Enrique Desiderio. Sabi mo, it could be solved in the barangay. Tama po yan. I believe that's one of the process. Kaya po kami tumawag dito, I believe, if I were to do an oversight, ang bawat public servant must understand, if I were to examine, if I were to, investigate, if I were to monitor and see kung anong mali, may nakita po akong mali. So there will come an accountability. Dalawang bagay lang. Sa loob po ng barangay nangyari. Public servant, public offices, public trust, maximum tolerance. I do not believe in what you say. I do respect yung mga pasagot mo, pero may nakita pa rin ako mali. Bakit? Dalhin man natin to kay John Vic Remulla, dalhin man natin sa DOJ, dalhin man natin kahit saan hukuman, dalhin man natin sa police investigation, sa NBI, ang mali ay mali. We cannot bend the law. Si Bitag po nagsasalita. Hindi po natin pwedeng baliktatin. So, why am I talking to you? Because your mayor is not indisposed. Maybe you call. Siguro baka magkaroon kayo ng yung parang municipal hearing sa konseho ninyo, Sanggunian, para tingnan sa mga ganitong klase, may pananagutan, matigil na. We cannot just put this parang slap on the wrist. You understand what I'm saying? I agree, sir. Okay, good. Then, if you agree, ganito na lang, sir, ano? Ipaabot mo, sir, ipaabot. Sandali, sir, excuse me. Sir, excuse me. Who has jurisdiction? Sir, excuse me. Then I will not talk to you. Stop. Nakita niyo na mga boss. Wala na kaming panahon para pag-usapin yan.
Simple lang amin sasabihin, di natatapos to, abangan niyo po. Simple lang po, ano? Kung sino man sa inyo ang nagmamagaling at nakikipagsubukan, susubukan po namin kayo. Kung ang sagot ninyo ay mali, tutuwirin po namin. Hindi po pwedeng baluktutin. Kaya doon sa nagsalita, tinigil ko na, sayang na yung oras natin, kasi nagpapalusot lang. Kayong sa konseho nandyan, kung sino man yung lugar ninyo dyan sa San Mateo, kinig kayo. You can call ang vice mayor, hindi naman hinalal yung lintik na admin ninyo eh. Yung hinalal na opisyal ang siyang may pananagutan para magtawag ng sinasabing council meeting. Para matigil na to, even the council meeting can say may mali doon para maipasa sa barangay, sa mayor, at sa mayor, the mayor can basically take action. Hindi na sa barangay level. Nga yung magsasabing sa barangay level lang eh. Pwede pang iakyat yan. Pag hindi sa mayor, sa konseho, to make the suspension or to give him a warning. Pangalawa, pwedeng iakyat yan sa, sa DILG Barangay Council, Barangay Affairs. Yes. Simple lang. So Yes. ngayon, hindi po natatapos dito. Abangan niyo po. Exciting to. Kung sakaling medyo nalusutan nyo sa Rapid Tulfo in action, huwag kay bitag, hindi kayo obra. Ganun lang kasimple. Ayusan natin, mag-uusap tayo sa baba. Ha? Ikaw naman, umayos ka kasi ang taning mo, para kang laging sa mata mo pa lang may tiger look ka. Ako, tigre ako eh. Okay? Okay, Carl. Alright. So magbabalik tayo itong pambansang sumbungan, bitag, walang katulad, walang katapat. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. 2.6 million halaga ng frozen chicken meat, hindi nakuha. Supplier, matapos tanggapin ang bayad, hindi na nagparamdam. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili. Opo. Kinukompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Po siya accredited. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, name drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Kami po kasi yung binabalikan ng kliyente namin na nagbayad sa amin bilang kabuuan nung chicken leg quarter na naibayad namin kay Golden Run Specialized Goods Trading. Ako po si Joy Serra, taga Barangay San Isidro, Antipolo City. Nagpunta po kami sa Bitag para magreklamo tungkol kay Golden Rana Specialized Goods Trading. Nag-order kami kay Jelly Ann Reyes na nagpakilalang agent ng Golden Rana Specialized Goods Trading ng 26,010 kilos ng chicken leg quarter noong June 9, 2026. Pagkasunduan din namin ni Jelly Ann Reyes na ang pick-up dito ay sa June 10, 2026 sa IC Point na Botas. Bilang kabuuan, nag-deposit kami ulit
sa kanya, kay Jelly Ann Reyes, ng 1.8,779,030 bilang kabuang bayad sa 26,010 kilos na manok. June 10 ng gabi, magpipick up kami sa IC Point na Botas pero wala kami na pick up na chicken leg quarter. June 11, pinalipat niya kami ng IC Point Antipolo para doon magkarga, ngunit wala pa rin kaming na pick up na chicken leg quarter. Hanggang umabot ito ng June 13, 2026. At malaking perwisyo na rin po ito sa amin dahil hindi na rin po kami nakakapagtrabaho ng maayos dahil sa pangungulit din po ng kliyente namin. Sir Ben, Sir Carl, sana po matulungan niyo po kami sa aming problema. Maraming salamat. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Okay, mabilisan po natin. Tingnan kung paano po natin solusyonan itong problema na ito. Ano? Diretso na tayo. So, yung checking, supposedly ibabayad sa inyo ng sinasabing meat shop na yan. Yes, sir. Ano nangyari? Hindi binigay sa inyo, tumalbog, sino may hawak ng cheque? Yung representative po ng kliyente po. So yung representative na yun, nagtatrabaho sa loob ng sinasabing kliyente, yung kumpanya? Hindi po. Hindi po. So representative agent nila? Opo. Authorized agent nila yun? Opo. Okay. Paano nangyari? Yung pera na pangbayad sa inyo, hawak-hawak ng representante nila, ng authorized agent nila? Opo. Bakit hawak-hawak niya yung pera? Ano po, yung cheque po nakapangalan na po dun sa kliyente po namin. Yung cheque ninyo nakapangalan na sa kliyente Kliyente po ninyo? namin. Yung cheque, ito yung refund. Tama? Or ito yung refund? Opo. So ang problema ninyo, hindi nyo yung pera, hindi pa rin nababayad kasi yung cheque, hawak-hawak ng representante ng kumpanya. Hawak-hawak pa rin ng kumpanya, tama? Opo. Okay, so ang gusto ninyo rito, makuha na ninyo yung bayad, tama? Opo, ma-refund lang po. Ma-refund. Pero, sinabi ba ninyo sa kumpanya na hawak-hawak ng kanilang representante yung checking pambayad sa inyo? Na parang sa kliyente sana ninyo yun. Ang dami kasing dinadaanan eh. Simple lang naman to eh. Karne lang to, hindi ba? Na kumbaga, walang kinalaman yung... So sa akin dito, parang gusto niya lang makakuha yung checking, binayad sa inyo ng kumpanya, kaya lang hawak-hawak pa rin nung representante ng kumpanya yung meat shop na yan. Tama? Yung Golden Rana po. Golden Rana, tama? So anong dahilan bakit hawak-hawak niya? Ano sir, hindi niya po nire-refund sa amin. Bali, Bakit daw hawak-hawak niya pa rin? wala din na po siya nag-ano sa amin sir. Okay. Nakaabot ba ron sa kumpanya na sinumbong mo na mayroon silang ahente na medyo mukhang nambubudol o dorobo ang dating? Kasi parang namamagitan siya unless kung ginagamit yun siya parang fixer. Bali sir, nakausap namin personal yung may-ari ng Golden Ano Rana. sinabi na may-ari? Siya po yung nag-issue ng cheque, tapos yung inisyo niya pong cheque. Alam ba na may-ari na yung cheque na yun para sa inyo? Opo. Or para kanino? Doon na, yung refund niya po na cheque. Okay, yung refund na yun para kanino? Sa mismong kliyente ko na po na Okay, direct so hindi na po. para sa inyo. Opo. Okay, wala kayong karapatan hawakin yung cheque na yun kasi yung cheque nakasulat doon sa kliyente ninyo. Opo. So, anong problema natin? Bali, nung inisyo niya po sa client ko is wala rin pong laman. Okay, in other words, yung kliyente ninyo nakatanggap ng checking, tumalbog. Opo. Ayun. Hindi po Sir Ben, hindi po tugma yung in figures saka po in numbers dun sa check. Okay, sige. So, kini-question nyo yun. Opo. Kasi, ano sinabi na may-ari ng kumpanya? Hindi na po siya sumasagot sa Hindi na tawag siya sumasagot. So, ito ang ahente, kausapin natin na mabilisan, si Jelly Ann Reyes. Magandang umaga sa iyo, Jelly Ann Reyes. Good morning. Jelly Ann, naka-live tayo sa IBC TV 13, CLTV 36, at saka sa Bitag Official. Worldwide, napapanood tayo. Narinig mo siguro yung complaints laban sa iyo, Jelly Ann. Okay, ano ba nangyari dito sa checking? Hawak-hawak daw ninyo ata na sinulat ng inyong kliyente para dun sa kliyente nila. Pero lumalabas ay parang mukhang may problema ata. Saan may problema? Sa iyo? Sa kliyente mo? O anong nangyayari? Ba't hawak-hawak mo yung cheque tapos mali-mali pa ata yung nakasulat dun sa cheque? Po sa akin yung cheque, sir. Bali po, yung cheque po kasi na Alam ko para sa kliyente yon, di ba? Apo. Bakit hawak-hawak mo pa rin? Mali ata yung cheque at yung sinabi ng kliyente nito at kliyente yung na talbog daw yung cheque. Opo, bali mali daw So, po yung talbog yung cheque. Alam mo, kahit mali yung cheque, talbog pa rin yung cheque. Mali yung amount, talbog pa rin. Jelly Ann, makinig ka. Alam mo ba, pag isang cheque tumalbog, sinadyang tumalbog at nakita ng bangko, BP 22, criminal yan. Apo, sir. Naintindihan mo ba ako?
So, ba't hawak-hawak mo yung cheque na yan? Kasi yung cheque na yan, ebidensya na yan. Ha? Yan ba yung cheque na yan o medyo tatanungin kita? So, hawak mo pa rin ang cheque ngayon? Wala po. Nasa kanila po. Hawak nyo ngayon yung cheque? Hawak nyo yung cheque. Sino naman to? Representante? Nandun sa kliyente ninyo na kumuha sa inyo. Opo. Tama? Okay. So, nandun. Tumalbog din. Opo. So, Jillian, tumalbog din yung check-in, pinambayad ng inyong kumpanya para sa kliyente nila. Ano nangyari? Opo. Bali po kasi sila na po yung magkakaharap po nun. Sandali, bakit talbog yung check-in ng inyong kumpanya? Kasi yung kumpanyang narepresentan mo, dapat pinasasarayan kung ganyan ha. Kasi unang-una, binibigyan kayo ng mayor's permit. Pag binigyan ng mayor's permit, you must be in good standing with the community kasi kung hindi, pwede kayong tanggalan ng inyong lisensya kasi sinadya ninyo eh. Criminal yan eh. You must be in good standing with the community, no complaint whatsoever kasi pribilehiyo ang isang business permit kapag ginamit nyo yan para makasakit kayo, makapanloko kayo, wala kang karapatan para mabigyan ng sinasabing license. So, si Mayor, una sa lahat, gusto ko maintindihan muna, si Mayor Kit Nieto kasi una-una, dito ako sa kumpanya, Mayor Kit Nieto, magandang umaga po sa iyo, Mayor. Magandang umaga. Magandang umaga. Mayor, I was carefully listening. Nakikinig nga ako sa usapan ninyo. Anong tingin niyo, Mayor? I had a briefing already like several minutes ago before the call was made. I found out that itong Golden Rana Specialized Goods Trading is really existing. So sinaman ko lang yung business permits officer namin mag-dispatch ng 3 tao to invite them to a meeting at 3 p.m. today for them to finally settle this out or face closure order. Kasi alam mo, kasi closure order kagad dyan because there's already a violation that's committed in the course of their doing business Mayor, so by 3 o'clock they should be here. They have to settle or they would face closure. Mayor, nakita ko naman talaga action man kayo ever since before. I've worked with you in the past and you've always been that way. Mabuhay po kayo, Mayor. So siguro dito magagawa niyo po ng paraan kasama kayo pumunta roon. Thank you so much, Mayor. Mabuhay po kayo. Salamat. Thank you. Ganito ang mangyayari. Pumunta kayo roon by 3 o'clock. Pagkatapos doon, maayos na ninyo. Kasi hindi na natin kailangan siguro doon sa customs and everything. Kasi hindi naman pinag-uusapan yung karne. Pinag-uusapan yung pambubudol ng kumpanya sa inyo. Business practice. Nothing to do with the product. So far, hindi rito involved yung customs kasi okay naman yung yun lang unethical business practice. Hindi maganda, ha? Okay? Marepand lang po sana namin. Okay? Thank you, Sir Ben. Wala nga naman. Okay. Sige, sa lahat na lang, thank you lang kay Attorney Chris Noel Bendijo kasi wala namang kinalaman to. Thank you so much, sir, kung nakikinig kayo sa amin that it doesn't have to have anything to do with customs. Doon lang sa unethical business practice dito. Talagang. Okay? So, okay na sa'yo. Tatanong ko lang sa inyo, next time kasi ang dami yung dinadaanan. Ako mag-a-advise ako sa inyo. The next time you have a kind of business, wag na maraming dinadaanan, go straight. Kasi ang gulo eh. Mabuti nga ka mo, nasuri namin ni Carl, the next generation, itong reklamo ninyo. Kasi ito yung naiba sa pambansang sumbungan. Malalim kami pag nag-imbestiga, hindi lang sa studio, kundi maging sa field pag pinuntahan namin. Okay? So, dito, okay, Jillian Reyes. Nandiyan ka pa? Jillian Reyes. Nandito pa po, sir. Umanda ka na. Magiging guava jelly ka nito. At kasama yung boss mo. Pinatatawag kayo. Gagawin ko kayong peanut butter dyan eh. Maayos nga kayo. Alright? Sabihin mo sa boss mo, wag mag-issue ng mga bouncing check sa susunod, ha? Kasi sa susunod, bibisitahin ko kayo, hindi kami nagbibiro. Tsaka pinatatawag na kayo, Ma'am Jillian, dun sa City Hall mismo, mag-uusap daw, mamayang 3 p.m. So sabihan mo na yung amo mo. Nakita mo? Naka-block din po ako sa kanya kasi, sir. Naka-block? Tumayo kang testigo laban sa kanya para masaya, di ba? Okay? Okay. Tumayo ka para dyan. Ganun naman. Okay, thank you so much. So, ito na. Okay na tayo dito. Okay, sige. Okay, Carl. Alright. With that said, dyan tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Itong pambansang sumbungan bitag, walang katulad, walang katapat. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo.
Kinokompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Wala po siya accredited. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.